Bago tayo magsimula, sabihin natin ang ating pananampalataya. Jesus is the Christ, Son of the living God. Amen. At ang ating message ngayon is the greatest mission. So ano ba yung mission natin? So ang tanging mission natin ay mag-witness ng gospel. Kapag ang greatest mission natin ay hindi ang gospel, ibig sabihin, ano ang pagkinagkakaiba natin sa mga religious person? Dahil ang kanilang greatest mission sa buhay ay makapag-establish ng mga magagandang bahay, makatapos ng pag-aaral. Hindi yun masama, yun ay mabuti. Pero kung ganun din ang ating kaisipan, so ano ang pagkakaiba natin sa mga unbeliever? Si Paul, siya ang greatest evangelist. Yan. Siya ay nag-aral sa pinakamataas na paaralan at pinakamagaling na guro sa kanyang panahon. Pero sinabi niya, binabaliwala ko ng aking sarili at ang tanggapin ng aking tanging misyon, walang iba kundi ang i-testify ang gospel. At ito ang ating pulpit message. Dapat natin makita at maintindihan na ano nga ba ang greatest mission natin sa mundong ito. Bakit nabubuhay tayo ng more than 20 years, 30 years, 40 years, and 70 years, and then pagkatapos nun, mag-e-end na. So, ang pinaka-greatest mission natin ay i-witness ang gospel. Ayan. Jesus is the Christ. Ang salitang Jesus is the Christ ay napaka-normal nating laging napapakinggan. Jesus is the Christ. Pero bakit sa New Testament, handa silang mamatay para lamang sa pananampalatayang si Jesus ang Kristo? Ang anxiety natin sa panahon ngayon ay yung future natin. Ito yung anxiety ng mga tao. Pero alam nyo ba, ang anxiety ng mga alagad noon, walang iba kundi, pagkatapos nila mag-worship, iniisip nila na papatayin na sila. Kasi nung panahon na yon, yung mga Christian ay hinahunting at papatayin. Hinahagupit sila. Ito yung anxiety. Paano kaya yung pananampalataya kong si Jesus ang Kristo kung hindi pala totoo at namatay ako? Saan kaya ako pupunta? Ito yung anxiety na araw-araw nilang nilalabanan. Pag namatay ako, paano yung mga anak ko? Sino magpapakain? Paano yung mga anak ko? Okay lang sa magulang na patayin siya, pero ang makita na pinapatay yung anak niya, hindi po pwede yon. Masakit yun sa magulang. Ito yung araw-araw nilang stress na nilalabanan at humahawak sa pananampalatayang only Jesus is the Christ. Yan ang pinaka-mystery na bakit sa kabila na si Jesus ang Kristo, bakit kapalit ay buhay. Papatayin sila, pero wala silang pake. Hindi nila alam kung ano man ang pwedeng mangyari, basta alam nila, si Jesus ang pag-asa nila, si Jesus ang pananampalataya nila, at yan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. And then the greatest, that in the gospel. Wala nang ibang pinakahalaga kundi ang gospel. Wala nang ibang pinakamahalaga sa mundong ito. Hindi yung mga bagay na kung ano man. Hindi ang mga bagay na kung ano man ang marating natin. Ang pinakadakilang bagay na unawaan ni Pablo, walang iba kundi ang gospel. Kaya nga kahit hinahagupit siya, kahit na pinahihirapan siya, kaya ang tawag mga kay Pablo, baliw eh. Ang sarap maging baliw sa gospel. Isipin mo, papaluin siya dito sa bangkaw-bangkaw. Tapos mga ilang oras makikita mo siya dun sa may sa ibang lugar, nagtatisipay na naman ng gospel. Kung isipin mo, baliw ka ba? Binubugbog ka na nga eh. Hindi ka pa magtigil. Hindi ka tinutulungan ng Diyos mo. Diba kung tayo mag-iisip, pero sa kanya, wala siyang pakialam. Kundi ang mahayag lamang ang gospel. Sa paghihirap niya, sa kasiyahan niya, sa kalungkutan niya, wala siyang pakialam, kundi ang mahayag ang gospel. Ito yung pinakadakilang bagay na naiintindihan ni Pablo. Kaya sabi niya, wala siyang pakialam sa sarili niya. Ang tanging layunin niya lang ay ma-testify ang gospel sa lahat ng dako. And then, less of me and more sa Diyos. Ayan. Kadalasan, napakarami na yung excuses. Sa pagod na ako. Sobrang dami ko nang ginawa. So, saan ang gawa ng Diyos doon? Diba? Sobrang napakahirap na, kaya nakakapagod na. Alam mo yung excuses, naintindihan ko, ang excuses nagmumula sa unbelief. Like, hindi naman tatanggapin nila mama ang gospel eh.
Ayaw nila mag-Bible study, ba't hindi pa natin natatry? Hindi pa nila naririnig na, okay lang ba, mag-Bible study kami dito? Pero andun agad tayo sa conclusion na, hindi. Ayaw nila magpa-Bible study kasi lagi silang busy. Invite mo yung mama mo sa church. Ay, may ginagawa yun. Nagpapasuso ng kambing ng kapitbahay, hindi siya a-attend. Sorry, Pastor, next time na lang. At alam niyo ba ang excuses? Nagsisimula ito sa puso natin na inililibel natin yung kakayahan ng Diyos sa kakayahan ng tao. Na parang, kung ano yung kalalagayan ng tao, doon na lang tayo tumitingin. Busy sila. Wala silang time. Pero tingnan mo, pag sinabi mong may ayuda sa barangay na 1,000, kahit na gaano ka busy, on the spot. Yan. And then, less of my plan. Sabi ng Bible, kung daw nagkakamali, Romans chapter 8, verse 32, all things work together for good to those who love Him. Ibig sabihin, lahat ng pangyayari sa buhay natin, ito ay naaayon sa God's absolute plan. Mabuti man to o masama, ito ay naaayon sa God's absolute plan. Kung ako ang mag-iisip, kung ba't ako nakapunta sa Yewon, hindi ko naman ginusto. Kung bakit ako naging pastor ulit, hindi ko rin ginusto. Actually, nung pumunta ako ng Yewon, ang nag-invite sa akin si Pastor Eman. Sabi niya, punta ka sa church. Atin tayo, dun sila Arlene, sila Weng. Pagdating ko doon, nandun si Pastor Kem Kimen. Sinabi, gusto niya akong kausapin, gusto kong kausapin ni Pastor Moon. Pero sabi ko, hindi. Ayaw ko nang bumalik sa ministry na yan. Dahil dyan, dumanggap ako ng napakaraming hirap. And then, dumating sa Pastor Eman. Isang oras na lang, isang araw na lang, parang magla-lockdown na, bigla silang nagkagulo. Nawala ng assistant pastor ang Yewon. Kahit ayaw ko, kinausap ako ni Pastor Moon, pinatanaw ako sa dagat. Sabi niya, kung ayaw mo maging pastor, anong gagawin mo sa buhay mo? And then, wala akong choice. Tinanggap ko yon. Kung plano ko yon, limited yon. Pero yun ay plano ng Diyos. At dahil sa bagay na yon, ko naintindihan na hindi ako ang tumatrabaho sa buhay ko, kundi ang Diyos, dahil before creation, meron na siyang absolute plan sa buhay natin. Yun nga lang, dahil sometimes, ang plano ng Diyos, mahirap sa una, madali sa pinakadulo. Pero ang gusto ng tao, maganda muna sa una, bago mahirap. Ang gusto niya, kaya magkabaliktad sila ni Satanas. Kay Satanas, maganda ang umpisa, pero ang ending, pagdurusa. Sa Diyos, pagdurusa ang umpisa, pero ang ending, grace. And then, blessing. Next, testify the gospel of grace. Ano yung tinetestify natin? Alam nyo ba, pag nung may cable kami sa bahay, lagi kaming nanonood ng kapatid ko ng model, yung mga negro na mga kalbo, tapos sobrang papayat nila. Iniisip ko, mas magaganda pa naman yung mga Pilipina, bakit yan yung kanilang dinadala o pinagpapasyon ng mga damit na mamahal? Bakit hindi yung magaganda? Nung naiintindihan ko ang gospel, hindi naman kasi ang purpose doon, ipasyon yung tao, kundi ang ipinapasyon nila, yung damit nila na maganda. Na yung kahit na pangit na tao, na kalbo, na babae, gumaganda pag suot yung kasuotan na yon. Ang tinitisipay natin, hindi yung ating mga gawa, kundi yung grasya ng Diyos. Yan. Not your good works. Alam niyo ba kung paano mag-testify ang religion? Dahil nagbigay ako, kaya ako pinagpala. Yung dating bubong namin na napawid lang, ngayon yero na. Pag tumingin ka sa mga malalaking religion, makikita mo yung ganda ng bahay nila, yung mga membro nila, mga mayayaman, mga business person, magtatanong ka, totoo ba ang Diyos? Bakit sa akin, Rusi lang ang binigay? Bakit sa kanila, Lamborghini? Kapag ganun ang tingin natin, nasa standard ka ng religion. Ang religion, nakapokus sa kakayahan ng tao para pagpalain sila ng Diyos. Pero ang gospel, nakapokus sa kakayahan ng Diyos. Ang lahat ay ayon sa grasya ng Diyos. Hindi tayo nagtitisipay na bait ko. Alam nyo, dahil ako ay nagbago, naging mabait na ako, palamura ako dati, at sobrang bait ko na ngayon. May pu at upo na po ako ngayon. Binago po ako ng Diyos, nagsumikap po ako.
And then, pag nag-failure, ayaw ko na sa iyo, Lord. Ang Bible study namin, sabi niya sa akin, nagsimula ang lahat ng trahedya sa buhay namin nung time na pumunta ako sa altar and then sinabi ko sa Diyos, mula ngayon, magbabago na ako. Pagkatapos noon, dumating napakaraming temptation, yung mga babae. Kapitan siya ng barko kung saan siya nakapupunta. Lahat ng yon, sabi niya, Pastor, pinilit ko namang magbago, pero bakit mas malapit ang temptation? Sabi ko sa kanya, ano kasi ang mali? Alam mong mali mo? Pumunta ka kasi ng simbahan para magbago eh. Hindi ka pumunta sa simbahan dahil lang sa gusto mong marinig ang salita ng Diyos. Kaya yan. Simula noon, sabi niya, next time na lang, pagkaya ko nang magbago. Ano nangyari? Lumaki siya niya. Nagkaroon siya ng parang cancer yata yon. And then, nung sinisyaran ko siya ng gospel, hindi ko sinasabi sa kanyang mabait ako. Pumupunta ako doon, nakatrasher ako. Nakawagwag yung buko para makita nila na hindi ko pinapakita yung kabutihan ko bilang pastor. Sabi nila, kung kilala niyo po ako sa personal, hindi po ako mabuting pastor. Pero wala po akong ibang layunin dito, kundi sabihin sa inyo kung ano ang trabaho ng Diyos sa buhay ng isang taong sumasampalataya sa Kanya. Next, not your kingdom. Sometimes, ang tao nagtatayo ng sarili niyang kingdom. Akin to, akin yan. Experience ko yan sa church, sa Nara dati. Masaya ako pag umaabot ang church, pag umaabot yung mga member ng 20, nagkakaroon ako ng satisfaction. Okay na ako sa 20 member. Pagkatapos ng isang buwan, mawawala yung 20, maiiwan 2 na lang. Pagkatapos mag-i-evangelism ako ulit, mananalangin ako, Lord, your kingdom come. And then, dadami na naman yung membro, magkakaroon naman kaisipan, okay na yan. Pag marami, mas mahirap, babagsak na naman. Na-realize ko, ang kingdom mo ang itinatayo mo, hindi ang kingdom ng Diyos. Kasi kung kingdom ng Diyos ang itatayo mo, walang limited pagdating sa evangelism. Hindi pwedeng okay na yan. Lahat ng dinadala ng Diyos dito is part ng kanyang kingdom. Kapag kingdom ang ating tinatayo, ibig sabihin, yung kingdom na yan, kingdom lang ng tao. Isang araw, mababasag yan, mag-i-split, mag-iwahiwalay. Bakit? Kasi maraming gustong maging hari sa kingdom na yan. Pero ang kingdom ng Diyos, siya lang ang tanging may-ari. Siya ang hari, siya ang lahat, siya ang owner. Walang pwedeng magsabi na akin to at akin yan. Kahit akong pastor, pag sinabi ng Diyos, Dick, bukas, umalis ka na dyan sa Yewon. Mula ngayon, di ka na pastor. Ipagpapasalamat ko talaga. Thank you, Lord. Ayan. Bakit? Siya ang naglalagay ng mga delegated authority sa loob ng simbahan. Hindi mo pwedeng tanggalin dahil ang Diyos ang naglagay niyan. Kingdom ng Diyos, hindi ang kingdom natin. Pag tinatanong ako, gano'n na karami ang simbahan ninyo? Gaano karaming membro? Sa 10 po. Karamihan kabataan. Sabi ko, gano'n. Dahil ang pagtingin ng mundong ito, pag marami ang simbahan mo, powerful pastor. But no, hindi yun powerful pastor. Ang powerful pastor, walang ibang sinasabi, kundi ang gospel at ang grasya ng Diyos. Next, not your power, God's power. Hindi yung kakayahan ng pastor, hindi yung kakayahan ng mga sung leader o ng mga tao. Dahil sa katalinuhan ko, kapugihan ko, napatin ko siya, wow, come on. God's power yon. Ang pagpunta ng tao sa simbahan na hindi sa kakayahan ng tao, yun ay trabaho ng Diyos. Ang dami kong pinang-invite. Lahat ng aking in-invite, mayroon mga taong ang gagaling mag-invite. Isang invite lang nila, pumahatin yung mga ini-invite nila. Pero kapag nag-i-invite, sige pastor, atin po kami sa linggo. Pagdating ng linggo, wala sila. Kakayahan ng tao yun, kakayahan ng Diyos yun. Maraming taong gusto magsimba. Pero titingnan mo, kukunti lang nasa loob ng simbahan. Bakit? Kasi yun lang ina-allowed ng Diyos na magpuri sa Kanya at sumamba. Dati ang pinaka-biggest worry ko sa buhay, pag Sunday, nandun ako sa may pintuan ng church. Kasi tanaw na tanaw yung kalsada. Tinitingnan ko kung ilan kaya ang dadalo ngayong linggo. Minsan may darating 3, 2. At kapag time na ng 10:00, isa pa lang nakaupo, grabe ng worry ko. Paano ka
bigibigay ng mensahe. Kung isa lang nakaupo, sinabi sa akin ng Diyos, kung sino ang nilagay ko dyan para sumamba sa akin, wala kang pakialam. Ang kailangan mo lang gawin ng trabaho, mag-testify ng gospel. Dahil ang kingdom na yan ay hindi mo kingdom ko yan. Kung sino ang dinala ko para magpuri sa akin, wala kang pakialam, gawin mo ang trabaho mo bilang pastor. Kaya, hindi yung power natin. Nagawa ko yan dahil sa power ko. Nagawa ko very talented kasi ako No! Kung wala ang grasya ng Diyos, wala tayong magagawa. Yun ang totoo doon. Hindi magsusurvive ang DTS, ang summer school, kung wala ang power ng Diyos. Bakit? Limited tayo. Kahit ako nga nagtaka. 1 month akong servant. 1 month akong slave. Come on. Doon ko na-experience ko. Pag ginaganon ako ng kaaway ko, surunto ka yan. Pero sila, come on. Come on. Pambira, para akong kinakain ng kumunoy sa sobrang pangliliit. Sabi ko, Lord, but, sabi ko, okay lang. Ang panalangin ko sa Diyos, Lord, kung gagamitin mo siya sa Pakistan evangelism, okay lang ako maging slave nila. Pero pag hindi, ganin mo na. Yan. So, yun. So, only God's power. Tanging ang kapangyarihan ng Diyos. Anong sabi ng Zacarias 4:6, kung hindi na nagkakamali? Hindi sa iyong lakas, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na sumasa iyo. Conclusion. 15 minutes lang. Sobrang bilis. Greatest spiritual state. Alam niyo ba yung pinaka-greatest na spiritual state? Sabi ni Jesus, ang sino mang gustong maging alagad ko, kalimutan ng sarili. Alam niyo bang ibig sabihin ng paglimot sa sarili? Pagdating sa ministry, tanggalin mo na ang emotion mo. Yun yun. Ang unang-una kong naiintindihan nung pumunta ako dito, pagdating sa worship, tanggalin mo ang emotion mo. Pagdating sa pagsunod sa Diyos, tanggalin mo ang emotion mo. Kaya may mga pagkakataon noon, nung bago pa lang ako, umiiyak ako. Hindi ko kayang labanan yung emotion ko dahil nung time na yun, mag-MC ako, pero pinaliguan ako ng sangkatirbang sabon. Paano ka tatayo sa harap ng napakaraming tao noon? Pero doon ko naiintindihan, hindi mahalaga sa Diyos kung nasasaktan ka o masaya ka. Ang mahalaga, tumayo ka bilang witness at ito ang i-testify mo. Only Jesus. Wala nang iba. Only kingdom of God. Gawin mo yan para lang sa kingdom ng Diyos. Dahil ang kingdom ng Diyos ay unlimited. And then, only evangelism. Lahat ng ating ginagawa is for evangelism. Pag-aaral, evangelism. Bakit? Kung gagawin natin ito na hindi naka-include ang evangelism, ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin ay puro lang sa atin. Wala rin yung pinagkakaiba sa unbeliever. Sa unbeliever, ang gabi ginagawa nilang araw at ang araw ginagawa nilang gabi para lang mag-success sila. Pero tayo, mga bagay na ginagawa natin dahil sa evangelism. Let's pray. Father God in heaven, thank you, Panginoon. Nawa, Lord, ang greatest mission na ang witness ng gospel, pag-witness ng gospel, Panginoon, ay patuloy naming ma-experience sa araw-araw. Sa mga remnant, Panginoon, hayaan mo na ang Espiritu mo ang trumabaho sa kanila sa time, Panginoon, na mag-uumpisa ang klase. Nawa, Lord, makapagtayo kami ng mga darakbang sa bawat eskwelahan po nila. I-invite, Panginoon, ang mga tao upang marinig nila ang dakilang pagpapala na mula sa aming Panginoong Hesus Kristo. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.